At salamat sa Panginoon dahil ang dami po namin natutunan nung lugar na yun, panahon na kami naglilingkod sa Diyos. God's really humble our hearts na wala kaming pwede pagmalaki ngayon kundi ang Diyos lang. No? Wala pwedeng mataas sa aming buhay kundi ang Panginoon lang talaga sa amin. Dahil alam namin, ano man yung meron kami, ano man yung binibigay sa amin ng Panginoon opportunity is because of Him. Kaya mga kapatid, I encourage you, continue to serve the Lord. Maglingkod tayo sa Panginoon. Alam niyo mo, ang masas paglingkod sa Panginoon, yung time na nag-aalinlangan ka, yung time na parang natutuwa sa Panginoon, yun yung masarap na panahon na paglingkod sa Kanya. Na parang feeling mo, walang nangyayari, feeling mo palang, no, keep on moving. Because time will come. Tatapatan ng Diyos yung paglingkod na yan na ginawa mo sa Kanya. Bibigyan ka ng Panginoon ng breakthrough. Yung mga bagay minsan na hindi mo na hinihiling na dapat talaga iniluluhod mo sa Kanya, kusa mong dumarating niya. Kasi bakit? Prepared ka na eh. Handa ka na eh. Kaya ang blessing naman, handa nang dumating sa buhay natin. Okay, so ngayon po mga kapatid ay we are now in the declaration of enlarge. Ako lagi ko iniisip ito since na tayo nag-declare ng enlarge. Sabi ko, Lord, how we can enlarge bilang isang KCPC. Lagi ko iniisip niya kasi we declare in Isaiah chapter 54. Sabi ko, Lord, isa na ito mo ang declaration na ginawa namin. Magkaroon talaga ng kumbaga reality sa buhay ko ng iyong mga lingkod, mananampalataya sa KCPC. At isang bagay lang po ang talagang paulit-ulit na nire-remind sa akin ng Panginoon. Yan po talaga is in the area of evangelism. Kaya tayo, bilang mga individual na ng Panginoon, matuto tayong magbahagi ng kanyang salita. Amin mo ba? At yan po yung isang napakahalagang misyon ng pagkatawag po natin. Tinawag tayo ng Panginoon para gawin ang nais niya. At dito po tayo magkakaroon po ng isang pag-aaral tungkol po sa evangelism. Mahalaga po ang evangelism sa church. Ayan po ba? Napakahalaga po niyan. Na dapat bilang mga individual na Kristiyano, tayo po ay natututong mag-share ng ating faith sa ibang tao. Kung nagagawa pa tayo ibahagi ating mga experiences, kung paano ang Diyos binago niya tayo, kung paano ang Diyos nangusap sa atin, at kung paano ang Diyos patuloy niya tayong ginagabayan. Alam niyo mo, napakahalaga po ng testimony po natin, ng testimony po ninyo mga kapatid. Maraming mga tao dyan na naghihintay ng inyong mga magandang testimony. Share God's testimony to the other people, especially sa ating mga kababayan dito. Marami po tayong mga kababayan dito na kanilang isip, puro magtrabaho, parami ng pera. Pero alam naman natin talaga na hindi lang yan yung kailangan po ng isang tao. Kailangan talaga ng isang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ano po ba? Kaligtasan na kung saan yun yung isang bagay na dapat nare-realize po ng bawat isa. Maybe 5 to 10 years from now, or 3 to 5 years from now, maybe iba sa atin kakahiwa-hiwalay na tayo ng sitwasyon, di ba? Because we are not permanent in this place. So pag uwi po natin, ano po yung baon natin? Pag uwi po natin, ano po yung mission na natutunan po natin sa ating paglingkod sa Panginoon? Nawa po ito po yung isang bagay ay patuloy po na ibahagi yung kanyang kalooban. So open our Bible in Acts chapter 9. Pasensya na po sa boses ko. Talagang halos 3 days talaga, malat na malat po ang inyong likod. Ayan. Walang po ito. Sino na po ang nakabasa ng aklat ng mga gawa? Sino po ang nakabasa ng buong aklat ng mga gawa? If you want to trace church history, okay? Church history starts in the book of Acts.
nagsimula po ang church history sa Book of Acts. Ayan. Kwento po natin, paano ba nagsimula? Paano ba, saan ba nagkaroon ng word na church? Saan ba nagkaroon ng word na fellowship gathering ng mga Christian, ng mga disciples? Ayan po, nagsimula po siya sa the Book of Acts. At hanggang ngayon po, tayo ay naging bahagi ng movement na yan. Na-receive po natin yung blessing na yan because of those early Christians na nagsikalat at namahagi ng salita ng Panginoon. So para mas malaman po natin ang kwentong yan, babasahin po natin yung Acts chapter 9, in which sabi po ng mga Bible scholars, is the transition of the story from the big event. No? Si Peter, di ba, nag-preach siya, 3,000 yung na-born again, from 120 to 100,000 people to almost half of the city po during that time, na-born again po yun. Kaya nga yung mga Pharisees at mga Sadducees during that time, na-alarma sila kasi bakit? Marami ng mga nawawala sa synagogue. Nauuwi na lang doon sa tinatawag na koinonia. Ano ba yung koinonia? Small gathering in the church. Nung nagulat sila, napakalaking movement po yun nangyari. Dahil nga sa mga naging tapat na alagad ng Panginoon ng paghahayo nila at pag-share ng gospel. Kaya po, busan natin ang ating Bible sa Acts chapter 9, verse 1 hanggang 19. Ayan, so basahin po natin. Say amen. Pag kayo pa na. I will read to you in the New International Version, Acts chapter 9, verse 1. Sabi doon, meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciple. He went to high priests and asked him for letters to the synagogues in Damascus. So if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, sabi doon, Saul, Saul, why do you persecute me? Sabi doon ni Saul, who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, now get up and go into the city, and you will be told what you must do. What you must do. The men traveling with Paul stood there speechless. They heard the sound but didn't see anyone. Saul got up from the ground. When he opened his eyes, he could see nothing. So they led him into Damascus. For 3 days he was blind, did not eat or drink anything. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called him in a vision. Okay? Pag-ibig na nito, pause a moment. Magkaiba yung dealing ni Lord kay Saul at magkaiba yung dealing niya kay Ananias. No? Sino ba si Ananias? A disciple of the Lord. Samantalang si Paul ay hindi pa siya Christian o hindi pa siya disciples. So kay Paul, medyo dramatic yung dating, may ilaw, may lightning. Pero dito kay Ananias, ang daling magsalita ng Diyos sa disipulo ito. Ano sabi ni Lord kay Ananias? Yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on a straight street and ask for a man from Tarsus named Saul. For he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hand on him to restore his sight. The Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your
saying in Jerusalem. So, nung kinausap si Lord, ni Lord si Ananias, napuntahan niya itong si Saul, nag-resist po si Ananias, para bang Lord, parang hindi mo makilala yung tao niya. Napakarami niya nang pinatay ng mga alagad mo. Ito, pupuntahin mo ako sa kanya. Di ba? Parang, kung tayo, di ba, parang isang, sabi natin, terorista, timina, puntahan mo raw at ipag-pray mo na may mahawak na baril, may mga hawak na granada. Di ba? Ano mararamdaman mo? Eh, hindi, yan nga yung mga nagpipirsigit ng mga Christian eh. So that's how Ananias replied to the Lord. Sabi niya ganyan, and he has come here. Alam nila, with authority from the chief priest to arrest all who call your name. Yung tao, Lord, sinasabi mo sa akin, pupuntahan ko, meron po yung, ano ba tawag doon? Pag yung mag-arrest ka, warrant of arrest. Diba? Na lahat daw kami na tumatawag sa yung arrestuhin, papatay na, tatali sa Jerusalem bilang-bilanggo. Yan sabi ni Ananias. So they are aware to what Paul is doing to the Christian during the time. Ano sabi? But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles. Hindi, no? Huwag ka nang mag-resist, Ananias. Pinili ko itong taong to para maging kasangkapan ko sa mga hintid. To the Gentiles, their kings, and before the people of Israel, I will show him how much he suffered for my name. Verse 7 said, then Ananias went to the house and entered it. Placing his hand on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you in the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eye, and he could see again. He got up and was baptized. After taking some food, he regained his strength. Paul spent several days with the disciple in Damascus. Yeah, so ito po yung story ni Apostle Paul before his song. Pero panalangin muna saglit. Hingin natin ang laban ng Panginoon. Pero sa mga oras po ito ay nais po namin humingi ng karunungan na pumula po sa iyo. Salita, Lord God, magbibigay po sa amin ng kahalagahan sa aming buhay pananampalataya bilang mga alagad mo, bilang mga Kristiyano, Lord God, na dapat po namin pinapangaral o binabahagi po ang iyong salita, gospel or good news of salvation, especially sa mga taong hindi pa nakakilala po sa iyo. And let this story of Apostle Paul remind us how evangelism is very important, Lord God, bilang isang church, bilang isang Kristiyano, na mapalawig po namin, Lord God, ang iyong kaharian sa magitan po ng pagbabahagi ng iyong salita sa mga hindi pa nakakilala po sa iyo. At Lord, pinapasalamatan po namin yung mga tao tumabot sa amin. Kaya kami nandito ngayon upang makilala ka at maging bahagi po, Lord God, ng iyong mission sa mundo ito. We give you praise and honor you in the name of Jesus. Amen and amen. So nakita po natin yung story kung paano po si Apostol Pablo ay nagkaroon ng encounter sa Panginoon. Mga kapatid, lahat po tayo ay may kanya-kanyang kwento. How do you encounter the Lord Jesus Christ? Maybe, yung mga iba ay simple, ako talagang yung lingkod. Paano ko na-encounter si Christ? You know what? Wala pong traumatic experience. Totoo lang. Hindi ka naman ibang mga pastor na talaga nakita raw sila ng mga ano yung mga lumulutar or something mga kulikilan. Ang yung lingkod ko, wala po talaga. Totoo lang. Wala akong nare-remind na may gumidlat sa harapan ko, may lupad na kumama sa harapan ko, na nagsasabi sa akin na yun ang Panginoon. Wala po. Pero isa lang po talaga yung naaalala mo na ako'y bago sa mananampalataya. That was 1999 to 2000. Matindi po talaga yung gutom ko lang sa salita ng Diyos. Yun po yung isa lang sa mga experience na talagang natatakot
Natatapos ko po ang Biblia noong na 6 months. Nagbabasa ko talaga po oras. Hindi ko ba alam bakit ganoon na lang ako kasigasong magbasa ng kanyang salita. No? Gumigising ako ng alas 2 ng madaling araw, inaabot ko ako ng alas 5 ng madaling araw, nagbabasa lang ng kanyang salita. At ang binabasa ko po noon yung makapal, yung mabuting balita Biblia na translation. Kasi nga po, ang yung likod during that time ay hindi pa naman gaano nakakaintindi ng English. Hindi ko ang English. Alam niyo mo yung journey ko during that time. But I don't know. Pero yung mga dramatic experience. Pero the good thing is, sa magitan po noon, I think that's my road to Damascus. Na yung time na yun kasi, ang buhay kong mga batid talaga ay sa lumat doon sa kalooban ng Panginoon talaga. Yung mga vision na sa akin, mga natutuwa yung buhay ko, maybe that road na magulo, walang intensyon, doon ko na-encounter ng Panginoon. Just like Apostle Paul, di ba? Kumbaga, si Apostle, matalino siyang tao. Hindi siya basta-basta humahatol sa mga bagay-bagay. Para maging legal, yung kanyang gagawin, he asked a letter from the high priest. Imagine that? Kumbaga, may basbas ng pinakaukulan yung gagawin niyang pag-aresto sa lahat ng mga tumatawag sa pangalan ng Jesus during that time. At yun yung kanyang misyon. Pero going to Damascus, may matinding nangyari sa kanya. Doon niya na-encounter ang dapat niyang paglingkuran sa kanyang buhay, which is ang Panginoon. So ito po yung aking title ng sermon, Road to Damascus, the call to serve after encountering. The radical transformation of Saul on the road of Damascus demonstrate God's grace. Na itong sa Apostol Pablo na matigas ang puso, no? Handang pumatay ng tao, nakita natin kung paano yung grace ng Panginoon. Pinago siya. Kaya nga, mahalaga ang evangelism, mga kapatid. Kasi bakit? Hindi alam yung mga tao minsan dyan na akala mong mga, wala na mong bagay, Pastor. No! Let them hear the word of the Lord. And let the word of the Lord speak to them in a very different way. Huwag natin maliitin yung salita ng Panginoon. Bakit? Yan ang nagbago ng buhay ng marami sa atin. Yan po ba? Meron po akong isang kaklase, alam niyo ni Mrs. Talaga pong pumapaki ng tao yun. Si Kuya Nonoy. Kailan ko talaga yun. Mayor po yun sa Pilipin. Sabi niya nga sa akin, alam mo, Rabi, sabi niya ganyan, mayor ako doon sa Pilipin. Kasi sige siya eh. Dalawa, Sputnik tsaka sige. Sabi niya ganyan, may dala akong Biblia. Pero yung Biblia ko, meron yung kutsilyo. Na pag nagkarambulan, sabi niya ganyan, ibuhubutin ako. Sabi niya, napakahirap magbago sa loob ng kulungan. Sabi sa akin ng tao yun, nako, sabi niya ganyan, nananalangin ka, yung sa kabilang selta na pinapanood na iba. Paano ka magbabago? Sabi niya ganyan. Pero dahil sa Ebanghelyo ng Panginoon, nagbago po yung tao na yun. Kinakwento niya sa akin, pasok mo tayo ng pulis. Kasi binabayaran siya eh. Alam mo, pinangirabi, ganyan. Hard killer po talaga siya. Pag may binigay sa amin, 5 raw sila eh. Ito po talaga nila. Meron ko sinabi sa akin, nakapinta yung pulis eh. Babarilin sa punta. Good morning sir, ba? Hindi ko maiisip kung paano siya binawa ng Panginoon. Naging klase ko po yun sana sa pastoral training program, si Kuya Nonoy. Pinento niya rin yung kanyang sitwasyon doon sa Palawan, sa Iwaig. Ang tawag ko sa Iwaig po ay ang kulungang walang rehas. Ang pinapadala ng kulong, yung talagang hindi yung mga kaso. At doon po siya talaga mas nakilala sa Panginoon. Dahil sa mga tiyaga ng mga tao na nangaral ng Ebanghelyo, may isa dating mga matay na nagpastor. Grabe, hindi po kaya gawin ng pera yan. Amen ba? Hindi kaya gawin ng mga doktor yan, ng mga surgeon, ng mga presidente, ng isang tao, mga ipabagot na maging pastor. Tanging na po ang Ebanghelyo ng Panginoon, ang magbabago.
Kaya nga bilang mga churches ngayon, panawagan sa atin, magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Allow yourself to become an instrument of change. Nasa atin na yung espiritu ng pagbabago, mga kapatid. Ibahagi mo na lang yan. Nasa mas minsan di ba, angat tayo ng kaangat. Ang dahil talaga mga Pilipino, ang papakit na mga ugali. Ang dahil mga Pilipino, supply yung pag-uutak. Ano ba yung meron sa atin? Ang Ebanghelyo ng Panginoon, ibahagi natin ito. Para magbago na yung mga Pilipino na yan, iba yung utak. In which, yun naman tayo dati, di ba? Ganun din naman tayo dati. Ganun po ako dati nung wala pa ako sa Panginoon. Nasabi ko, Lord, kung walang Kristo lang sa akin, parehas ko lang yung mga yun. If there's no Christ in my life right now, those addicts, those manginginom na sinasabi, parehas ko lang din yung mga yun. Ang pagkakaiba lang namin ngayon, natagpuan ko po si Kristo sa mga ng kanyang Panginoon. Sana mga kapatid, bilang church, bilang PCPC, Body of Christ dito, start now to share God's word to the other people. Ano ngayon, kung hindi nakinig, okay lang yun. Ang utos sa atin, ibahagi, kung hindi nakinig, okay lang yun. Sinabi sa Bible na, ibahagi nyo at makinig sila, hindi. Share the gospel. And let the gospel of salvation speak to them. So ito nga yung pag-uusapan natin sa buhay ng Apostol Pablo. Sabi ni Dwight L. Moody, one of the greatest Christian writers, sabi niya, the greatest thing, sabi niya ganyan, he's still a Christian, no? The greatest thing a man can do is to win soul to Christ. Ang isang pinakamagandang gawin daw ng isang tao ay mawin ang isang kaluluwa para kay Jesus. Kung ating titignan ang katagang ito, it seems like Dwight Moody, natagpo niya talaga yung essence ng pagiging isang Kristiyano. Na ang kanyang kasiyahan sa kanyang buhay ay makawin pa ng kaluluwa para sa Panginoon. And let that evangelism attitude mabuhay po sa bawat Kristiyano ngayon. Bumalik sana yung first wave of evangelism during in the time of Acts. Today's Christianity, according to some research, tutulog-tulog po ang mga Kristiyano na ngayon. Ang mga Kristiyano na po ngayon ay wala na. Kumagala talaga sa kanilang buhay pananampalataya. Wala nang init sa mapabahagi ng salita ng Panginoon. Even nga yung magbitbit lang ng payo patungo sa church, ayaw kang gawin. Di ba? How come na magiging instrument tayo ng pagbabago ng ating society kung tayo mismo yung hadlang sa pagbabagong yan? Kung tayo mismo yung pumipigil sa pagbabagong yan na dapat na-extend sa iba. So right from now on, as we declare the word in Lord, alam ko po, with this church, sa lakas na meron po tayo, magbabahagi po tayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Lalakad po tayo sa nais ng Panginoon. So, makita natin dito yung seriousness na po niya in the soul to persecute the Christian. Tandaan natin, once we share the Word of God or the Gospel to other people, tandaan natin, may opposition yan. May opposition. Either na dati, kasama ka nila, tapos babalikan mo natin mga barkada, magbabahagi ka. Pwede yung pagtawanan eh. Nangyari sa akin yan. Pagkatawanan nila yung sinasabi ko. Kasi nga, hindi sila naniwala, nagpabago na ako eh. Di ba ngayon sa mga tao? Parang hindi na naman niwala, nagbago ka na. But keep on moving. No? Patuloy ka lang sa Panginoon kasi time will come. Makikita nila yung buhay na meron ka sa Panginoon. Ayan po ba? So, ano ba yung mga bagay na dapat nating makita sa kwento na Apostol Pablo? Ano ba yung binibigyan ng emphasis dito sa kanyang buhay conversion sa ating Panginoon Jesus? So,
tatlong bagay po mga kapatid ang gusto ko lang sabihin para po unawaan natin ang kahalagahan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon or the gospel of salvation. So the stories emphasize not just about soul conversion, but how powerful of God's grace transform a life of a sinner. Ano talaga yung makita natin? It beyond our comprehension. It beyond even yung mga disciples during the time. Na Lord, sigurado ka ba? Ipag-pray ko yung tao niya. Sila ngayon nag-persecute sa amin. But because the Lord His grace is powerful, sinunod po yan Ananias. Tatlong bagay mga kapatid ang ating makita rito. Number one is the encounter with Christ. Tanong ko sa inyo, na-encounter niyo na ba talaga si Jesus sa inyong buhay? Did you really encounter the resurrected Christ? Baka na-encounter niyo pa rin yung nakapako. Hindi na po gano'n. Paul encountered the resurrected Christ. So the encounter with Christ, God's confrontation and call. Sabi doon sa verse 1 to 6, meanwhile, sabi doon, while Saul was still breathing out murderous threats, the word breathing out, anong ibig sabihin yan? Napaka-intentional na, kumbaga walang ibang iniisip po sa Pablo kung hindi magkaroon ng matinding persecution sa mga Christian niya. Yun ang kanyang plano, yung kanyang iniisip. Against the Lord's disciples. He went to high priest and asked him for letter to the synagogues in Damascus so that if he found any there who belonged to the way. During the time, the word way, belong to the way, they are identified as Christ's follower. Because of the claim of Christ that I am the way. So yun po yung ibig sabihin niya kaya meron word, belong to the way. Sabi doon, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard the voice to say him, Saul, Saul, why do you persecute me? Remember sino yung ipipersecute ni Apostol Pablo? The Christians. But when the Lord Jesus appeared to Apostle Pablo, sabi ni Jesus Christ, Saul, why you are persecuting me? It means, mga kapatid, na once you are a Christian and somebody persecute you, hindi ikaw ang pinersecute. Si Kristo mismo. Ito sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, Christ identified this the identification of the church. Ano ba ibig sabihin ng identification with the church? Recognizing that the believers are united in Christ. Ito yung sinasabi dito na ang i-persecute Apostle Paul yung mga Christian, but sabi ng Panginoon, why you are persecuting me? Nakikita po yung idea. Ibig sabihin, itong mga unang disipulo talaga ng Panginoon ay talagang nabubuhay sila doon sa kalooban ni Kristo. That they are really united in Christ. Kaya yun yung sinabi ng Panginoon, this the word of Jesus Christ, why you are persecuting me, revealed a profound between Christ and His follower, a profound union between Christ and His followers. Kaya pag ikaw isang Kristiyano, tanda mo mga kapatid, you are one in Christ. You are not alone anymore. Dahil bakit nakipag-isa ka kay Kristo? Ibig sabihin, alam ni Kristo yung sitwasyon mo. Alam ni Kristo yung mga struggle mo. Alam ni Kristo yung mga dapat mong gawin. And this is the real state of a believer of Christ. Di ba sinabi ng Apostle Paul niya sa kanyang letter? Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano sabi doon? If anyone is in Christ, di ba? He is the new creation.
the old has gone and the new has come. Ito yung katotohanan. Ito yung estado ng isang mananampalataya na sila ay pinag-isa na kay Kristo. Kaya once na merong nagbibigay sa atin ng puna, nagbibigay sa atin ng mga sabihin natin hindi magandang panalita, tandaan natin, we are not the one criticizing them. It is Jesus Christ. Kasi bakit? We are representing Christ in this world. Amen ba? Kaya sabi ng Bible, we are the ambassadors of the ministry of reconciliation. So makita natin, Saul was actively persecuting Christians, but Jesus responds through himself in the one being persecuted. Na parang si Kristo rin po nagsabi, Paul, yes, pinipersecute mo ngayon, pero totoo lang, ako mismo yung pinipersecute mo. Kaya nga mga kapatid, may paalala sa Apostol Pablo, sa mga letters sa Galatia, sabi niya, if you are devouring each other, sabi niya ron, kung kayo mismo, sabi niya kanya sa Roman Church, nagkakasamaan ng loob. Ano sabi ng Apostol Paul? Mawawasak kayo. Kaya nga dapat tayo dito, all of us, we are one in Christ. Kaya dapat, we should respect each other. Kapag meron tayong kinaaway na meron tayong nasabihan o meron tayong sabihin natin napagtaasan ng boses, sabihin naman sa atin dito, tandaan natin, that person is representing Christ. Okay? Kaya mag-ingat na tayo bilang mga lingkod ng Panginoon. Ayan, salamat anak. Being representing of Christ. So, what happened to Saul? Later called Paul, when he experienced the encounter with Christ and was confronted by Jesus. Ano nangyari kay Apostle Paul? Kumbaga, napaka-intentional ng kanyang gagawin. No? Mga planado na. Pero ano nangyari nung na-encounter niya ang Panginoon? Tatlong bagay na ako ang pwede kong sabihin. Number one, God's confrontation brings clarity and conviction. Once you're confronted by the gospel of the Lord Jesus Christ, magkakaroon ka bigla ng kalinawan ng sarili. Ang nangyari po sa akin yan, dati wala pa akong alam sa buhay ko, kundi kung ano lang yung ginagawa ko. Kundi sinusundan ko lang yun. But when I encountered Christ, unti-unti pong nagkakaroon ng clarity yung isip ko na, dapat pala may gawin ako sa aking buhay. I need to do something in my life. So nagkakaroon ng linaw ng pag-iisip. Sabi mo siya katabi, malinaw ang pag-iisip mo ngayon. Ayan. Kailangan din ng clarity of mind sa bawat sitwasyon. So, in Acts chapter 9, verse 3 and 4, Saul experienced a dramatic and undeniable confrontation with Jesus on the road to Damascus. The bright light and the voice calling out, Saul, Saul, why you are persecuting me, brings Saul a point of clarity about the error of his ways. Dahil doon sa encounter na yan at confrontation ng Diyos sa kanya, naliwanagan si Apostol Pablo, mali yung kanyang ginagawa. Mali yung buhay na kanyang tinatahak. Mali yung pinaglalagyan niya ng kanyang talino at galing. Maraming mga tao ngayon, ang tatalino, ang nagaling, pero sa maling bagay. Tama ba? Doon nila nalagay, doon nila binibigay yung kanilang panahon. They need God's encounter pa kayo. Kaya nga dapat magkaroon tayo ng encounter sa Panginoon para magkaroon tayo ng clarity of mind and conviction. So ano pong nangyari? The confrontation is a wake-up call, shifting him from blindness to the truth.
Di ba totoo, di ba? Sino nagbabasa ng Bible, minsan nung nakikinig ng mga preaching na kayo parang kayo mismo yung pinagkukwentuhan. Parang kayo mismo yung sinasabihan, kung pagka kinukonfront ka ng salita ng Diyos. Why? Because God wants you to have a godly conviction. Ganyan nangyari ka po sa po. Na yung kanyang gigil sa mga Kristiyano during that time na gusto niya talagang igapos, na i-persecute, ipinagdo. Nung siya ay na-encounter ng Panginoon at na-confront siya ng gospel of Christ, ano nangyari? Nagbago yung kanyang conviction. Nagkaroon na tawag na divine conviction. Then, the later part of the story, after that, Paul is one of the preacher of the gospel. Nag-iba na yung conviction niya. Na yung kanyang katalinuhan sa buhay, yung kanyang kagalingan sa salita. Dati ginagawa niya yung para i-present na Christian, noong na-encounter niya Panginoon, na iba yun. Nag-iba pa yung conviction. Pero yung galing niya ay hindi nawala. Mga kapatid, napakarami niyang talento. Sa sayaw pala, nakikita ko na dami ng mga talento. Mga sumayaw, di ba? Alam ko, marami nag-practice sa bahay, di ba? Kaya nung sumayaw, perfect na. Di ba? May mga talento na mga kapatid. Ang kailangan lang mabago sa alam niyo ano? Yung conviction. Yung pagmamahal mo sa nais ng Panginoon. Yan yung kailangan magkaroon tayo. At mangyayari lang yan. Pag tayo ay na-confront ng salita ng Diyos. Pag tayo mismo ay napagsabihan ng salita ng Diyos. Kaya pag tayo ay na-confront ng Word of God, mga kapatid, huwag na tayo mag-resist. Don't resist the conviction of the Word of God. Kaya maraming mga tao ayaw pa sa ng Bible kasi bakit ayaw nilang nakukonfronta sila ng salita ng Diyos. Kaya maraming mga tao ayaw pumunta ng church kasi bakit ayaw na siya narinig ng salita ng Panginoon. Why? It is struggle inside of them the conviction of the Word of God. Kaya mahalaga mga kapatid ang evangelism kasi bakit? We spread God's conviction, godly conviction to the people. Conviction often, sabi mo yan, conviction often uncomfortable, but is necessary for our growth. Di ba ang hirap pang sabihan? Totoo? Ang hirap ang pagsabihan ng totoo. Pag sinasabihan ka, especially pag word of God yan, makinig po tayo, wag po tayong magpalaki. Kasi bakit? Si King Nebuchadnezzar nagmalaki sa ng Panginoon for 7 years. Naging, po siya, parang hayop. Kaya tayo mga anak ng Diyos, mga kapatid, when the Word of God convict us, kailangan, Lord, sige pa, basahin pa yung puso ko, durugin mo pa, Panginoon, sige pa, ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Para ma-humble na ako sa iyong harapan. At magkaroon ako ng godly conviction sa iyong church, sa iyong gawain, at sa iyong salita. We need to change our conviction right now as a Christian. We need to change the passion that we have right now in order for us to align with the Word of God and God's will. Ay, salamat humito rin. Ang ingay kasi. Di ba mga kapatid? So ito yung nangyari ka po sa Pablo. Today, wala tayong ganitong sitwasyon na may pupunta sa church at aarestuhin tayo at ikukulong. Wala ganitong sitwasyon ngayon. We have the freedom to do everything, mga kapatid. We have the freedom to read the Word of God. We have the freedom to worship the Lord. We have the freedom to pray every day, daily, sa gusto mo, paraan sa gusto mong sitwasyon. We have the freedom. And we can encounter the Lord anytime. Kapatid, gising na tayo mga anak ng Diyos. It's time
progressive in God's kingdom. Sometimes ang kalooban talaga ng Panginoon ay sumasalungat doon sa ating mga plan. Tandaan, iba yan. Parang Apostol Pablo. Salungat yung kanyang adhikain doon sa nais ng Panginoon. Pero nagawa ng Apostol Pablo because of the gospel of salvation, nagkaroon siya ng godly or divine conviction. And later on in the story, nakita na Apostol Pablo na in Philippians chapter 3, di ba sabi niya ron? I consider them all rubbish. Sabi niya ganyan. Parang doon, nag-testimony siya. Ano ba pinag-uusapan natin? Sino ba yung mga tao na yan na sumusunod sa inyo? Yung mga, kasi nga, nung si Apostol Pablo ay na-born again, marami kasing mga Judaizers sa sinusundan siya. Kasi, alam nila, si Apostol siya, napaka-strategist niya. Nung siya na-born again, hindi siya basta-basta nangangaral sa labas. Ang ginagawa niya kasi, pinupunta niya yung mga synagogue. E nung nalaman ng mga kanyang kaibigan ng mga Pharisees, mga Judaizers, sinusundan siya. Na yung mga naaralan niyang tao, hindi mo inaaralan ng mga tao ito. Na sa panahon nila, ang salvation dapat si Kristo plus yung law. Kaya kailangan magpatuloy pa rin sa kanila eh. Yun yung sinasabi ng Apostle Paul na hindi na kailangan magpatuloy para ikaw ay maligtas. Kay Kristo lang yun yung sinasabi niya. Sa Philippians chapter 3 sabi niya ron, sino ba yung mga tao niya? Kung pag-uusapan Hebrews, I am Hebrew, born from Benjamin tribe. If a Pharisee, I am a legalistic, I am a zealous Pharisee. Graduated in the hand of Gamaliel, the greatest rabbi during that time. Ano sabi niya? In spite of those credentials that I have two citizenship. Pangatlo yung langit. Diba? Those attainments that I have, I consider them rubbish. Walang kwenta. Saan? Sa pagsunod ko lang sa kalooban ni Kristo. Can you imagine the godly conviction sa puso na Apostol Pablo? Iniwan niya yung kanyang profesyon. Kumbaga, siya isang doktor. Kumbaga, siya isang abogado during that time. Kung ngayon, isa ka magaling na abogado, iiwan mo ba yan? Parang lang magbahagi ng salita ng Panginoon. Baka maging abogado dati hindi 10 taon. Grabe. But when Apostle ko encountered the Lord Jesus Christ, the conviction sa puso nagbago. Sabi niya, bali, wala pala yung mga pinaghirapan ko, walang kwenta pala yun. Ang may sense pala ngayon dapat magbahagi ng salita ng Diyos para sa ikaliligtas ng karamihan. Grabe, no? Kasi nga, naintindihan na si Pablo, yung makain ng mga tinapos, hindi nakapagliligtas ng karamihan. Kasi sabi niya ganyan, kung pwede nga pamigay sa inyo, sa inyo na. Sabi ako sa Paul, it's better for me to obey Christ and suffer than those situations that I have. Why? Because the godly conviction na receive ng Apostol Pablo. So sana yung patuloy na maramdaman natin. So ano pa yung nangyari? Nagkaroon ng God's confrontation, bring clarity and conviction. Ano pa nangyari? An encounter with Christ lead to personal transformation. So encounter with Christ not just a confrontation, but also an invitation to change. Hindi lang para siya sabihan ng Panginoon na kayo sa taon, hindi. Isang panawagan din, soul. Simula ngayon, magbago para ng kakahapin mo. Ganon din tayo mga kapatid. Hindi lang tayo para iligtas ng Panginoon, pat kung hindi, magbago rin yung ating buhay. Magbago tayo ng inaasam na, magbago na tayo ng ating pinupunteriya sa buhay. Kung dati siguro you're so much concerned for the responsibilities na meron ka, but now you are in Christ, Lord, ikaw na dapat magbibigay sa akin ng kasiyahan. Do you think hindi ba pwede i-take care ng Panginoon yung mga concerns mo kapag lilingkuran mo siya? Totoo ba talaga na pag
serve ka sa Panginoon, makabayaan mo talaga yung pamilya mo. Hindi. Dahil walang tinuturo ang Panginoon sa kanya, pag-iling ka, pabayaan mo pamilya mo. In fact, while you are serving the Lord, makikita mo yung protection, pagpapala ng Diyos sa iyong pamilya. Magulat na lang yung mga generations mo, yung mga apo mo or yung mga anak mo, nagulat na lang entertainment, ano sa magandang buhay. Kasi bakit naglimpod ka sa Diyos? Ang problema kasi sa natin minsan, gusto kasi agad-agaran nakikita. Tama. Diba? Yung agad-agaran nahahawakan, agad-agaran nakikita. No? Hindi ganyan po ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, manalig ka lang sa trust me. Tapos na yan. Lord, nag-struggle ako. Trust me. Lord, parang feeling ko parang I'm lost. Trust me. Kaya sabi ng Psalm, blessed are those whom their trust is in the Lord. Mapaldo yung mga tao, ang pinagtiwala nila sa kanilang buhay ay ang Diyos lang. And the Bible says, sabi ng David, I cannot even see a righteous suffer. Diba? Look at those declarations of the Bible. Jesus questioned kay Saul, why you are persecuting me? Sabi niya ganyan. Not only exposition or expose Saul wrongdoing, but also an open door for him to reconsider his entire life. Nung sinabi niya ni Lord Jesus Christ kay Saul, Saul, where you are persecuting me, it implies na, Saul, you need to change the course of your life right now. Dapat magbago ka. I believe today, we're still encountering our Lord Jesus Christ. Amen? And you know, until now, pwede natin ma-encounter ang ating Panginoon. Pwede tayo ma-confront ang kanyang salita. The bottom line of this dramatic encounter of Paul is alam naman, is God inviting us into a deeper relationship with Him that leads into transformation. Why God is calling us? To invite us to have a deep relationship with Him that leads into transformation. Mga kapatid, ganyan kahalaga ang pangaral ng salita ng Panginoon. Ganyan kahalaga ang evangelism. Na hindi natin alam yung word na sinabi mo sa isang tao ay nag-multiply pala yun. Hindi mo alam kung saan pwedeng marating yung sinare mo ng word of God sa isang tao na yun. Maybe hindi na kayo nagkita. Pero yung word of God na sinabi mo sa kanya, eternal yun. Alam niyo po, naalala mo po, June na tayo mga sa Baguio na ako. At from hindi pa sila nis noon, sumunod sa Baguio. Umuwi ako ng Bulacan noon. Meron to kasi sa may Kawayan, Bulacan. Kung tawagin namin, Aliw Complex. Kung nalulungkot ka, punta ka doon. Pero hindi siya yung bahay sa Ayawan, no? Pangalan po ng building. Aliw Complex. May bilihan ng cellphone, ipagawa ng cellphone, may cinema, ayan. Ayan, kung meron doon mga big screen, ayan. So, may mga bintana ng motor, ngayon po may pure gold na. So, one day, pumunta ako lang kasi nga, nag-aaral ko ng case ng cellphone ko. Yun, at ang cellphone ko is 3310. Sino nakaabot ko? So, nung naghanap ako ng case, gusto ko kasi transparent. Tapos sabi kanya, sabi sa akin ng isang staff ko, ay, hindi ko si Kuya Rafi, hindi ganyan. Tingin ko, magandang dalaga. Sabi ko, yes, sabi ko, paano mo ako nakilala? Saan mo nakilala pangalan ko? Sabi niya, Kuya, hindi mo ba alam? Kami yung pinapakain mo noon sa gilid ng kalsada. Kung nag-evangelism kami ng mga bata. After 5 years na kilala ako ng ngayon po, ganyan, umatin po ako ng church. Grabe! Diba? Sino ako para sundin ng mga bata na yan?
the Word of God. Narinig nila. Meron ako ng katukayo. Doon, Rocky talaga pangalan niya. Eh, putol yung kamay. Dito. Kasi sinasabi niya, may kanta kami na, ano yun? God love us and send us. Jesus, pag umana siya. Kung tayo makasama kasi nga, ganyan lang yung kayo. Nasalubong ko rin yun. Sabi niya, kuya, ganyan. Ang laki na. Salamat sa mga pangalan mo noon. Alam niyo po, nakakatuwa ng puso. Yung ganun mga bagay. Na maybe, hindi na kayo nag-meet ng tao na nasiniran mo. But after a year, after 10 years, pabalik, Kuya Andy. Hindi pa ikaw si Kuya Andy na umulit sa akin, pastor na po ako ngayon. Di ba? Grabe yun. Ganyan po kahalaga yung evangelism. Mag-share po tayo sa tanang Panginoon. If you want change sa buhay ng mga tao, start sharing the gospel. So encountering Christ leads to the change of heart, direction, and purpose. Just like Saul's life was radically redirected from persecuting Christians to becoming one of the greatest apostles. Eh, paano kung walang Ananias? Baka walang apostle po. Tama? Kaya ako, salamat sa mga tao na tsaga sa akin. They are knowing the Lord. Dahil dalawang tao po nag-share sa akin, nagtsaga sa akin talaga. Si Brother Reggie and Pastor Herbie. Nagtsaga po sa akin yung dalawang tao yung kung nakita na ito na meron akong potensyal. Pinagtsaga po nila akong pinakain sa Chowking. So wala akong bilhin nun eh. Sa McDonald's. Diba? They invest their money, their time sa akin. Kasi bakit? Para lang patuloy ko matutunan na salita ng Panginoon. Alam ko mga kapatid, maraming dinanda ang mga kaluluwa sa inyong Panginoon na dapat nyo pag-share ng kanyang Ebanghelyo. It's time for you to share the Word of God. So ano yung lesson na pinapakita rito? In Acts chapter 9, verse 1 to 6. God can transform even the most opposed heart. Tandaan natin. Yes, matigas siya siguro ngayon. Yes, titigas-tigas yung mga tao na yan. Pero pag nakarinig ka ng salita ng Panginoon, lalambot din yan. Dahil iba ang Word of God. Keep on sharing the Word of the Lord. Paano ka makabalik ang tuhanan sa buhay ng Apostol Pablo? Yung una is he encountered Christ, na-confront po siya, at tinawag siya para maglingkod. Pangalawa is soul blindness. A spiritual wake-up call. Kasi sinabi doon, the men who are traveling with him stood speechless, hearing the voice but seeing no one. No? Saul rose from the ground. Although his eyes were open, he saw nothing. So they led him by the hand and brought him to Damascus. So ano nangyari dito? Yung mga nakakita ay wala namang silang nakita. Si Apostol Pablo, nung imuna kanyang mga mata, ay nabulag siya. So ano yung sinasabi nito? Spiritual blindness can lead into physical consequences. Di ba pag bulag ka sa katotohanan, pwede ka mapahamak physically. So si Apostle Paul, ito yung nangyari sa kanya. Bulag sa katotohanan sa Panginoon, he persecuted the Christian. What happened to him right now? Di ba? Nabulag siya. So physical blindness as spiritual blindness. All physical blindness symbolizes his spiritual blindness. Though his physical eyes were open, he could not see the truth of who Jesus was.
Kaya ang mahirap daw tawagin talaga na tao yung nagbibingi-bingihan. Tama. Tinatawag mo, pero bingi siya. Nagbibingi-bingihan lang pala. Magpugas ka ng pinggan, wala akong narinig. Di ba? Ganyan din sa ng Panginoon. Sinasabi na nga ng Panginoon na mag-pray ka, magbasa ka ng Bible, nagbibingi-bingihan ka na sa Christian. Buti pa sa Facebook, lahat kayong partner. Salamat po sa inyo mga kapatid. Ayan, meron na po akong bagong cellphone. Ayan. Thank you for your gift to your pastor. Kasi siguraduhin ko po na hindi ko magagasgasan. It's time for us to wake up and be true to our faith. Ano ba yung spiritual blindness? Let me give you an explanation. Spiritual blindness refers to the inability or unwillingness to see or understand truths, particularly about God. Yan daw yung spiritual blindness. Unwilling, sabi doon. And walang kakayahan. Siguro okay pa yung inability. Di ba? Kasi pwede mo siyang turuan para magkaroon ng ability. But yung unwillingness, decision yan eh. Sabi nga ni Frank Turek, one of our greatest apologists, sabi niya ganyan. Tinatanong niya yung mga atheists, sabi niya ganyan, if Christianity is true, you will become a Christian? Sinabi nila, no. So what is the point? Sabi niya ganyan, so yung mga evidence that God is true, the evidence that the Bible is true, clarifies objection. But it cannot transform life. Why? Because, sabi niya God, because of the so-called volitional. Sa pagsabi volitional, yung sarili mong conviction. It is upon your choice. Kung alam mo na ang totoo ang salita ng Panginoon, now, choose now to read daily the Word of God. Choose now to implement the Word of God in your life daily. Kasi nga, totoo na siya. Kaya minsan, the evidence that God is true and the Bible is true will not change a person unless that person submit to the truthfulness of the Bible. Kaya kahit na mag-church mo kayo ng 10 taon at wala kayong submit sa Word of God, you will never be changed. At ang tawag dyan is spiritual blindness. Sabi doon, spiritual blindness, unwillingness to see or understand spiritual truths, particularly about God, His will, and the gospel of Jesus Christ, is a condition, sabi niya ganyan, where a person's heart and mind are clouded or hardened, preventing them from recognizing and responding to God's guidance, presence, and truth. Spiritual blindness is not a physical condition, but a spiritual one, leading to a lack of awareness of one's need for God's or the reality of His work in the world. Hindi tayo aware sa mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa mundong ito at sa ating buhay. If you are not aware how God's bless you, it means you are in the stage of spiritual blindness. Pero kung nare-recognize mo, bawat segundo, bawat minuto, kung paano ibinuhos ng Diyos ang inyong pagpapala sa iyo, ibig sabihin, you have an open eyes to see those blessings that comes from you. Pero kung hindi mo nakikita, baka yung blessing nandiyan na, dapat nakuha mo, hindi mo nakita eh. Napalayo sa pagpapala. Ano ba yung naging cause, mga kapatid?
bakit maraming mga tao ay meron silang spiritual blindness. Especially sa mga Christians. Maraming mga Kristiyano, bulag sila sa mga bagay na nais ng Diyos. Samantalang Christian naman sila. Let me give you a few points. Number one, causes of spiritual blind. Number one is failure to recognize the need for salvation. Pag ikaw mismo bilang isang tao, hindi mo nakikita na kailangan mo ng kaligtasan, you are totally spiritually blind. Amen ba? Hindi mo alam. Hindi mo alam ang heaven at saka hell. Sabihin mo, spiritual blind. So those who are spiritually blind do not see the need of forgiveness and salvation through our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, pag hindi mo kailangan ng salvation, ibig sabihin, wala ka rin pinagsisihan. Amen ba? Wala ka rin, kumbaga, wala ka rin subject doon sa nais ng Panginoon sa'yo. So they be unaware of their sinful state or may not recognize Jesus as the way to the reconciliation going to God, the Father. This kind of spiritual blindness keep people from life-changing message of the gospel. Ano sinasabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4? Tingnan natin. Ewan ko lang kung nandun sa ating slides. Ano mo, Brother Reyes? Wala. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sabi doon, open your Bible. Sige ba? Saan natin yung Biblia? Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 4. Sige mo, tingnan natin. Ito kasi yung ano eh. Ito yung sa mga dahilan eh. Bakit merong mga spiritual blind eh. Ano sabi doon? Ayan. The God of this age. Remember, there is a God of this age. Revelation ng Bible. May Diyos sa panahon natin. Sa kamundong ito, may Diyos. Ano sabi doon? The God of this age blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. And who is this God that blinded the minds of people? Sino? Satan. Ano yung lagi ino-offer ni Satan in the last temptation of Jesus Christ? Ano yun? I will give all these things to you. Diba? The riches of this world. Yun yung lagi niyang pinapakita sa mga tao. Yun yung lagi niyang pinaparada sa mga tao. Alam mo, pag talagang napakaraming pera, pwede ka na mag-travel around the world. Pwede kang sumasa na napakagandang ihate. Basta lang talaga mag-travel around the world. Diba? Yan, isa ka na siya. Kasi many people, ang yaman-yaman na napapayaman pa. Kailangan nilang makaunawa ng liwanag ng salita ng Ebanghelyo. Because the God of this world blinded them. Next is seeing and worldly distraction and materialism can be also lead to spiritual blindness. Ano ibig sabihin? The pursuit of earthly pleasure, pride, or selfishness can fill a person's heart and mind to the point where they are unable to focus on God. Minsan, pag na rin tayong nakatingin sa mga bagay na yan, no? Sa pursuit of pleasure of this world, the pride of this world, the selfishness, minsan yung ating puso na pupuno na ng mga bagay na yan at walang lugar ang Ebanghelyo ng Diyos sa ating buhay. Ano nangyayari? It may lead us also to
spiritual blindness. Anong sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 13 verse 22? Where He spoke of the cares of the world and deceitfulness of riches, choking out the word of God. Ito yung mga buto na tinanim ng Panginoon sa puso ng mga tao. Hindi lumago yung buto ng Panginoon o yung word of God sa Santa. Kasi bakit? Nasakal siya ng mga bagay na to. Na-receive sila sa offer o na-distract sila sa bagay na sa mundo ito. We need to be aware of it, mga kapatid. Ako po yung wala ng Panginoon is gusto niya talaga tayo pagyamanin. Amen ba? Kaya nga hindi yung kanyang pinaka-primary na pinangako sa atin. The primary promise of God for us is to have a salvation. Kasi nga, salvation, yung kasunod niya, kung sumunod sa Panginoon, blessing yan. Kaya sabi ni Matthew, di ba, seek first His kingdom and His righteousness. And all of these things shall be added unto you. Ano pa yung mga nag-cause ng spiritual blind is, the last is the false deception by false belief or teaching. Ayan. Marami pong mga teaching ngayon with regards for wealth. About the mga New Age movement. Maging aware po tayo doon. Na may bibiling ka lang daw. Ihigupin mo na yung ginto ng sanlibutan. Eh, ganun ba, diba? May isasabit ka lang daw, maghihigop ka ng mga kayamanan. Pero kung ganyan mga turo ngayon, ano lang siya sabi sa atin? Easy money. Hindi tayo tuturuan ng Panginoon na maging easy. Tuturuan ka niya maging magaling. Amen ba? Kung sabi naman ng Panginoon yan, I give you the ability, to produce wealth. Sabihin, yung kakayahan mo na yan, yan yung pagpalain ng Diyos. No? Hindi yung mga sinasabit na pampa-good vibes. Hindi yan yun eh. Salamat na sa araw ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, binigyan na kita ng abilidad. So, you have the ability. Empower that ability that you have. Amen ba? Yan kasi hindi pwedeng manakaw sa iyo eh. O, nawalan ka ng pera man dahil may abilidad kang kumita, kikita ka ulit. Nawalan ka ng pera dahil magaling kang kumita ng pera, God give you the ability, karoon ka ulit. Kasi naman nagbagsa sa iyo, maging to sa bahay mo, yung mga adult dyan nagbagsa sa ka ng bahay mo. Ngayon, subject ka ngayon ng ransom gang. Di ba? Ang dami ng banta sa buhay mo. Ano gagawin mo? Tatawag ka ng mga private security guard, di ba? Para lang paglabas mo, may mga umaamoy ng damit mo, di ba? May naglilinis sa dadaan ng, may gusto natin buhay. Di ba? Ang sarap yung lalabas ka na sa bahay, mag-iinat ka lang, praise the Lord ka lang, na wala anong threat sa paligid mo. Kaya yaman-yaman ka kasi paglabas mo, hindi ka pwede lumabas mag-isa. Hindi mo rin na-enjoy. Baka sumakay sa sasakyan mo, ini-scan mo na kung may mga bombang nilang sa ilalim. Di ba? Ano ba yung buhay na gusto natin? Kailangan maging malaya tayo mga kapatid. Alam niyo po, sa presensya na ng Panginoon, sapat na po yung ating buhay. Amen po ba? Ating palapakan ng Panginoon. Sige. Amen. Greater, better is one day in your court than 1,000 elsewhere. Ano mo? Ang totoong kapahingahan natin at kakaligayahan ng isang anak ng Diyos ay kung tayo ay nandoon sa presensya niya. Amen po ba? Yan. Ang sarap na nag-iinat ka na sa presensya ka ng Panginoon na wala kang iniisip ng mga tao dyan na pwede dumukot sa iyo. Di ba? Ang sarap na alam mo na pag may ginawa ko papapalain ng Panginoon, ang sarap ng ganang buhay. So, alisin natin yung mga false teaching na yan, mga false belief na yan. God already blessed us. Tandaan natin mga kapatid, pinagpalaan ng Panginoon.
Kasi kung tayo pa ay may mga ganyang mga paniniwala pa, that it will lead you to spiritual blindness. May kaibigan ako, may bago siyang motor. May sinabi sa motor niya. Sabi mo, para saan yan? Para iwas aksidente. Uminom, umuwi, aksidente. Sabi ko, tapos tama yung bote ng rebels na lagay mo siya. Yung motor niya pa nun, wala pang mga click noon. Yung motor niya, yung mga Dio. Nalas mo nagmumotor, yung mga Dio. Wala pang Mio noon, yung Honda Dio. Pag bisita namin sa bahay, kala mong binatan yung dito niya. Ay, naku. So be aware for those false belief and teaching. Ang salita ng Panginoon ay totoo. Amen ba? Ito na yung paniwalaan natin. The last is, nautuhan at sa encounter ng Apostle Paul, is Ananias' obedience. God's call to serve unlikely. Isa ito sa mga dapat maliwanag sa ating bilang mga anak ng Diyos. So, dati pala sa point na paglilingkod mo minsan yung mga taong ayaw mo. Diba? Yung mga taong kontrapelo mo, yung mga taong kinaiinisan mo, doon kadalain ng Panginoon para bigyan ng kape. Diba? Diba? Hirap ng gano'n? Parang nawawala yung magiging Kristyano pag gano'n, diba? Pero, totoo ito sa nangyari sa buhay ni Ananias. Sabi doon in verse 10, in Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called him in a vision. Ananias, yes, Lord, sabi niya. He answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul. For he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hand on him to restore his sight. Sabi natin, no? God used Ananias to pray for Apostle Paul para may balik yung kanyang paningin. Sabi nito, Ananias answered, I have heard many reports, so not once, not twice, many reports, sabi niya ganyan, about this man and all the harm he has done to your saint in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. Kung baka ako'y kasi Ananias, ito yung terorista na pasabog ng baryo nyo, halimbawa lang, may mga dalang dinamita, mga dalang mga armalite, eh sabi, oy, puntahan mo nga lang sa may kapitbahay mo, pag-pray mo daw. Di ba? At pagbungan mo, naksupit pa yung mga granada sa ano mararamdaman mo, di ba? The same with Ananias. Kaya nag-reason sa Lord, itong taong to, may authority siya na i-arrest kami. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, but the Lord said to Ananias, go to that man, is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles. The call to Ananias. Ananias was called by God to go to Saul and restore his sight, despite his fear of Saul's reputation as a persecutor. Ananias obeyed God. God called us to serve the unlikely. Isa sa mga kabuhanan bilang isang anak ng Diyos, tinawag ng Panginoon para maglingkod sa mga tao minsan hindi kanais-nais. So obedience to God's call despite of fear. Ito isang bagay na ginawa ni Ananias. Sumunod siya sa Panginoon in spite na siya ay natatakot. Ananias was initially hesitant to approach Saul due to the Saul's reputation as a persecutor of Christians. Yet, he obeyed God's instruction. This teaches us to trust God's plan even seems intimidating or unclear. Kasi sabi minsan, just go ahead. Lord, ang hirap, just go ahead. Minsan marami tayong takot sa pagsunod sa Panginoon. Marami tayong minsan parang pag-aalinlangan sa pagsunod sa Panginoon. Let go those pag-aalinlangan and continue to serve the Lord. Dito rin makita natin, God can use ordinary people for His extraordinary plan. Ananias is just a simple disciple.
Hindi nga siya si Pedro eh. Hindi nga siya pillars of of the church eh. Hindi nga siya disciple, hindi nga siya apostle eh. A simple man na sumusunod lang sa kalooban ng Panginoon. Isang tao parang common during that time. Pero siya yung ginamit ng Panginoon para magkaroon ng isang apostle Paul. Kapatid, baka hinihintay na kayo ng mga great preacher of God, man of God, hinihintay na kayo mag-share. Na yung mga taong isi-share ninyo, baka after naman sila niya, maging mga evangelist in the future. Hinihintay na kayo ng mga taong yun. Keep on sharing the gospel of salvation. Huwag mong isipin kung ano yung meron ka, isipin mo, mahalaga yung salita ng Panginoon sa mga tao na yan. Yes, you are a simple person, but when you share the word to the people, dati alam na yung tapos sinira mo yun, after 5 years, 10 years, isa sa mga pinakamagaling na preacher na Christian. Look at those bunga ng ating pag-share. Yan ang nangyari kay Ananias. Because of his obedience to the Lord, nagkaroon po ng isang apostle po. Kaya doon sa study namin, may tinatawag kami the Pauline theology. Sabi, pinag-aralan namin yung mga sulat ni Apostol Pablo. One of the greatest writer of the New Testament is Apostle Paul. Ang dami niyang isinulat. Tandaan natin, God's plan are bigger than our fears and prejudice. So si Ananias ganyan siya eh. Pwede niya alam yung plano ng Diyos sa tao niya. Keep on sharing the Word of God. Keep on serving the Lord. Hindi natin alam kung ano yung plano, yung laki ng plano ng Panginoon sa ginagawa natin. At yung plano ng Panginoon na yan, gusto niya maging kabahagi tayo. Amen? Diba? Gusto ng Panginoon maging part ka sa plano ng Panginoon. So ano pa yung ating makikita kay Ananias? Ananias, a disciple of Christ, has faith. Faith requires immediate action. If you have faith in the Lord, you need to have immediate action. Nakita natin niya sa buhay ng Apostol Pablo. Saul demonstrated immediate obedience after his sight was restored, being baptized and strengthened to begin his mission. This showed the importance of responding promptly to God's call. So when God opened our eyes, our eyes spiritual, we should respond with action and commitment and taking step in faith, such as baptism, sharing the Word of God, worshiping the Lord, and reaching out the soul. Hindi naman sinasabi ng Panginoon, araw-araw mong gawin yan. Di ba kasi yung panahon ngayon? Hindi mo sinasabi ng Lord na, okay, mamaya, paglabas yun ng KCPC, okay, go, mag-make disciple. Hindi naman. Sabi ng Panginoon, kailangan intentional tayo sa pag-share ng Word of God. So, it's up to you kung anong gagawin mo. Buksan mo yung FB mo, tawagan mo yung mga kilala mo, it's up to you paano mo siya gagawin. Basta ang mahalaga mga kapatid, kung gusto ng Panginoon na ibabahagi ang kanyang salita. Nakinig man yung mga tao sa'yo o hindi, it doesn't matter. Huwag tayong ma-frustrate kung hindi mo siya nakinig. Ganun talaga. Di ba, kung naman tayo, nung una tayong nakakala sa Panginoon, hindi tayo nakikinig. Diba, hindi tayo naniniwala, nagkatawa natin yung mga nag-share sa atin. Tingin natin yung ating religion is mas maganda sa atin ang religion. Ganyan tayo eh. So be a shoes for them. Kung alam natin dapat. But go and share the word of those people. Ito yung kahalaga na evangelism mga kapatid. Bakit kailangan sa church natin magkaroon tayo nito? We don't know what the Word of God pwedeng gawin sa buhay ng isang tao. There's a story. No? Yung a warrior na meron siyang sword. Basahin ko naman. Sabi, there was a skilled warrior who carried a trusted sword into every battle. Every time the blade became battered, dull, and
covered in rust. Sabihin, sa gamit niya sa labanan, no, yung dagda ng kanyang sword, dumating sa point na, kinalawag, o hindi na mataling. One day, in the middle of the fierce battle, the sword finally broke the warrior's hand, leaving him defenseless, defeated, and ashamed. The warrior took the shattered sword into the master craftsman. The craftsman examined the blade and smiled. "I can make this sword stronger than ever," he said. "But first, it must go through excessive fire." The warrior agreed. The craftsman heated the blade and forged until it glowed red. He hammered out the flaws, reshaped the edge, polished away the rust. When the work was finished, the sword was sharper than more brilliant than before. The warrior returned to the battlefield, no longer carrying a dull and a broken weapon, but a sword that was ready for a new purpose. With this transformed blade, he won victories he had never imagined possible. Saul was like a broken sword after his dramatic encounter with Jesus. He was physically weak, blinded, and unsure of his purpose. But through the hands of Ananias, God began reshaping and restoring him. Saul was baptized, filled with the Holy Spirit, nourished both physically and spiritually, gaining strength he needed for a new mission. He was no longer Saul, the persecutor, but Apostle Paul, a powerful instrument of a preacher of God's kingdom. Maybe sa atin, we are shattered, we are lost, we are broken. You know, mga kapatid, go to Jesus, our craftsman. Muli ka niya i-restore ang palalakasin. Para pagbalik mo, you are a new person again with new purpose. At ang goal mo na lang is victory. All of us, this team, to become victorious. Amen po ba? Because the Bible said, we are more than conquerors. Nakapatid sa mga oras na ito, nais ng Diyos ang bawat sa atin na maging instrumento ng pagbabago ng buhay ng mga tao. Be the channel of blessing through the gospel of our Lord Jesus Christ. Now po, magkaroon po tayo ng godly conviction to share the word of God to others. Yes, I know, mahirap. Yes, I know maybe some of you, may mga ibang concern sa buhay, ang daming iniisip, ang daming, Pastor, magagawa ko ba yan na napakaraming obligasyon? I don't know kung paano magagawin yan. Pero maliwanag doon sa ating pinag-usapan, ang Panginoon, nais niya, i-share natin ang Ebanghelyo sa ibang tao. Kung si Apostle Paul na isang martyros nagbago, mga kapatid, maraming mababago sa salita ng Diyos. Amen po ba? Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Naniniwala kami, Lord God, ang salita mo, ang tunay na nagbabago ng buhay. Lord, bago namin i-share ang salita sa ibang tao, kami muna, Panginoon, ang baguhin mo. Let your word right now convict us and give us a godly conviction, Father. Let your word right now, Lord, strike us, O God. Yung puso namin, Panginoon, basagin mo ng iyong spirit. Confront us, Lord. Kami, Panginoon, ay minsan parang walang ganun pumunta ng church, magbasa ng Bible, mag-pray, maglingkod sa Lord. Confront us right now. And give us, Lord God, a conviction, same conviction as you. Na namatay ka para sa kaluluwa, Panginoon, and die for a soul. Bigyan po kami ng ganyang conviction ngayon, Lord, bilang mga anak ko. Bilang mga tagasunod mo sa mga oras po ito.
upang Lord, pakuli mo na may palawak ang iyong salita sa mga taong malayo pa sa iyo. Lord, hindi ko alam kung paano gagawin na aking mga kapatid ngayon dito ang ganyang bagay. But Lord, ikaw ang gagawa ng paraan, Panginoon, ang tunay para sila ay makapagpahagi rin sa iba. And as you use them, Lord God, as an agent, Lord God, of change through your gospel, ipakita mo rin, Panginoon, kung gaano ka powerful sa buhay nila. Na lahat ng problema ay kaya mong solusyonan sa buhay nila, Panginoon. Na walang imposible sa Diyos na kanila pinaglilingkod. I-assure mo ngayon, Lord, aking mga kapatid, na hindi naman kami, Lord, talaga matagal na magsama-sama, maybe, Lord God, a few years. Some of us will go to the Philippines again. Babalik kami sa aming bansa, Lord God. O kaya mga iba, Lord, may mga ibang direction. Ako saan sila pupunta, Lord. Nawa po sa aming mga paghiwa-hiwalay na yan. Dala namin yung conviction na meron kami sa iyo. Saan kami pumunta, Panginoon, ipapakilala po namin ang iyong salita sa mga tao na meron silang kaligtasan. And Lord, as we faithfully do this, Lord, that in you, minangakit ka pa wala, we know that our God, yung Diyos namin, tinatawag, pinaglilingkuran ay magiging tapat po sa amin. Magbibigay sa amin ng lahat namin mga pangangailangan. Gagawa ng mga himala sa aming pamilya, sa aming mga buhay, O God. Ako, sa buhay meron kami, sa buhay namin mga kapatid dito ngayon. Dinadalayan mo, Lord God, ang buhay ay mga batid. Pagpalaan mo sila. Lord, ipaunawa mo. Ikaw ang kanilang kasama sa buhay. Ipakita mo, Lord, kung gaano maka-powerful sa buhay. Lord, send miracle upon miracle sa mga buhay namin, mga kapatid po ito. Sa kanilang mga pamilya, Lord, magkaroon ng revival ng kanilang pamilya, Panginoon. Alam ko, Lord, magagawa yan sa iyong pangalan. Thank you, Lord, for this congregation. Thank you, Lord, sa mga nagmanong dito. Kilala mo yung kanilang magpapagala, Panginoon, kanilang sakripisyo, kanilang agaw, you know them, Father. But Lord, it's time for them, Lord, to step up in faith na gawin ang kalooban mo. Kung si Apostle Paul, Lord God, ay nagbago, Lord, maraming maaabot. Aming kapatid po itong mga kaluluwa at ibabalik sa iyong harian, Lord. Thank you, Lord God, dahil binibigyan mo na kami ng conviction na lumala ko sa iyo. May that conviction that we have right now, seluhan mo ng iyong dugo, ang iyong salita. At ito po, Lord, yung maging conviction po namin sa aming buhay. We praise you and we honor you in the name of Jesus. Amen and amen. Sabi pala pa ng Panginoon,